tinawag na ng Panginoon, na sana siya ay gantimpalaan ng Diyos matapos ng kanyang buhay dito sa lupa, ng buhay na wala ng hanggan, puno ng kapayapaan, puno ng kaligayahan bigay ng Diyos. Panalangin din natin ang lahat na nagdadalampati sa yaon ng ating mahal. Ngayon, mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Ang unang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Isaiah. Sagot ng mga tao, sino ang makakapagpatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh. Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matupad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahan, nakapagtawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Tinamak siya ng mga tao at itinakwi. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo sa lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating pong tugon, Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Panginoon ang mahal, pagsamo mo iyong pakinggan. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng inyong tulong. Tugon, Panginoon ang mahal, pagsama ko ko'y pakinggan. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Tugon, Panginoon aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Sabik akong maghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking panalabig, Panginoon, ay
higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon, Panginoon, aking mahal, ang pagsamo ko ay Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay may maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurihan ng Panginoon Yesu Kristo. Ikiramay sa lahat, sa pamilya ni Ate B kasi ang tawag namin sa kanya. Kasi mga seminarista pa lang kami, napakamalapit kami sa kanya. Maraming mga pare na nag-ano sa Santa Teresita. At Dr. Ravi, minsan Ate B, kanya ang tawag namin sa kanya. At masakit na tanggapin na isang matalik na kaibigan namin, kami ay lumubog pa sa seminaryo ay wala na. At last ko yata siyang nadalaw, tapos kasi noong libing din ng nanay, okay? Tapos nadalaw, tapos dinalaw din ni Father Angelo. At talagang sabi namin, tiwala lang tayo sa Diyos at bahala ang Diyos sa buhay natin. At yun na nga, ilan ba, the other day namin nalaman na wala na si Dr. Vilma. Kaya kami ay ako sa misa ko kaagad sa parokya ay inalit ko kaagad kung alas 6 ng hapon na yun. Para sa kanya. Kasi talaga at saka pinaalam ko kaagad, sinabi ko sa mga kasama namin pari sa aming chat group na Imao si Ate B. At sa tingin ko, sa alam ko, pupunta yan pag kung dadalhin naman si Ate B sa parish, di ba? Ngayong Sabado. So sa tingin ko magdatingan yung mga pari, dami niyang mga kaibigan din. So ito yung realidad din kasi ng buhay. Ang buhay talaga ay may hantungan. Sayang lang, maaga, ilang taon pa lang si Ate 59. At alam ko, nung meron siyang karamdaman, talagang masakit tanggapin yun. Kasi before noon, ay napaka-aktibo ni Ate B talaga sa parokya. Binubuhos niya ang kanyang talento, kanyang noong una pang pari namin, na pariner, si Father Jose Luis. Kaya parang sa lahat ng mga pari na assign dyan, kilala si Ate B. At naging head ng Paris Pastoral Council, so daming mga ni Ate B. At sa kanyang pinagdaan ng hirap, wala naman kaming maibigay kundi ang panalangin. So yun ang palaging na-assure namin sa kanya, nakasama kami, nagnanalangin sa kanya. Kung yun ang will ni God, na galingin siya, so ayun ang hinihingin natin sa Panginoon. So ito, dumating na sabi ni Lord, halika na, anak. Yun naman kasi talaga sa buhay natin, kahit ayaw pa natin o anong man nararamdaman natin pag oras na talagang hindi tayo makatanggi, kailangan sumunod
sa Diyos. Kasi nga, kung totoo, ang buhay ng bawat isa ay hiram sa Diyos. Ang may-ari po talaga ay ang Diyos, hindi tayo. No? Kahit anong gawin natin sa buhay natin, pero kahuli-hulihan yan, sabi ng Diyos, siya pa rin, ako pa rin ang may control sa buhay. No? Ang kagandahan na lang no, sa ating pagdadalamhati ngayon ay yung pananampalataya natin. Ang pananampalataya nagtuturo na ang kamatayan ay hindi po ang katapusan. Dahil pagkatapos ng mamatay, no, pag namatay na ang tao, ay tatawid po siya sa kabilang buhay. Kaya ang tawag natin sumakabilang buhay. Ibig sabihin may buhay pagkatapos mamatay. At ang kagandahan pa sa buhay na iyon ay wala nang hanggan. Wala nang masakit. No? Lalo na pinagdaanan ni Ate Lilas na nakita. Nag-usap kami, sabi niya, ang hirap, Father. Sabi ko, intindihan talaga kita no? Sa kanyang sitwasyon. Pero pag yun na nga, pagtawagin na tayo ng Diyos, tapos na yun. Lahat ng pinagdadaanan dito sa buhay ay wala na at gantimpala na ang tatanggapin ni Ate V. Kaya nga, death, di ba? Ano yung letters? D-E-A-T-H. Namatay si Ate V, June 14. June 14, 2025. Pagdating ng araw ni June 14, 2025, it was the day when she entered into another time and home. Bakit po another time? Kasi po dito sa mundo, ang oras natin ay sinusukat ng oras, araw, buwan, at taon. Pero pagdating ng June 14, 2025, ang oras ni Ate V ay hindi na oras na tulad natin. Sinusukat ng oras niya, ang tawag ay eternity. Yun na yung oras ng Diyos. Wala nang hanggan. Okay? At the day when she entered into another home, kasi sabi nga sa ibang medyo na ating narinig, sabi ni Jesus, mauna siya sa atin. Okay? At nung namatay si Jesus, umakyat sa pagkatapos niya muling nabuhay, umakyat sa langit, at sabi niya, ipaghanda po kayo ng matitirhan. Sa bahay ng aking ama ay may maraming silid. Nagkataon na ang silid na nakahanda kay Ate V, kay Dr. V, ay handa na. Sa akin, hindi pa yan. No? Kaya wala pa. Sabi ni Lord, Ate V, tapos na, ready na para pumuntahan. No? So, yun ang kanyang pupuntahan. So, yun yung parang consolation natin na ang pupuntahan pala ni Ate V ay wala ng sakit, wala na siyang mararamdaman na mga pasakit, kundi puro na kaligayahan. No? Nakikita ko kasi yung mga picture namin dati na nakakangiti, nakaganyan masayang-masaya siya. Sabi ko, ito na yung mukha ni Ate V ngayon. Wala nang iyak, wala nang luha. No? Kasi iba na ang buhay pag kasama na ang Diyos. No? Alam niyo, sinasabi ito yun, ano lang kaibahan ng pag ang tao ay sinilang at ang tao ay namatay. Pag isinilang daw ang tao, ang bata ang umiiyak, tama ba? At ang lahat na nakapaligid ang masayang-masaya. Totoo, di ba? Yeah, may baby kami, ganyan-ganyan. Pero pag namatay ang tao, baliktad na po. Tayong lahat na nakapaligid na ang umiiyak, ang taong namatay, siya nang ngingiti. Dahil sabi niya, tapos na at tatanggap na ako ng gantimpala. So ito yun, no? At isa pang iyanong ko sa inyo na cremate at saka na i-earn na si i-living, quote-unquote, si Ate V ay malagyan ng parang name, di ba? Parang lapida. Okay? Vilma Fabros. Sa ilalim, anong birthday niya? Okay, November 3, 1965. So dapat alalahanin yung every November 3. Kahit wala na siya, celebrate pa rin, no? Alaala sa kanya. Tapos dash, June 14, 2025. Dapat alalahanin din yung death day niya. Pero, ang pinaka-importanting huwag kalimutan ay yung dash sa gitna. Alam niyo kung bakit? Dahil doon nakasulat
ang lahat ng mga memories ninyo kung sino naging si Vilma sa buhay natin. Yung mga memories ko na pwedeng sabihin natin, ako talagang mapalad ako. Kilala ko siya, no? Naging kasama ko siya sa misyon namin, kasi katulad kami mga pare, naging kasama namin siya sa misyon ng Diyos para dito sa Kanya, paglilingkod sa simbahan. At maraming mga alaala ang lalabasan sa atin, pwede natin sabihin, salamat sa Diyos dahil mayroong ating Vilma na naging kasama namin sa buhay. So sana ito yung parang dadalhin natin, no? Nag-aalay tayo ng misa kasi ito yung parang pabaon na ibibigay natin kay Vilma, no? Sa iba makikita ninyo yung iba maglalagyan ng pagkain, kung ano yung mga gusto nila nung buhay pa. Pero alam nyo, ang makakatulong pag namatay na ang tao ay mga dasal. Lalong-lalo na ang banal na misa. So kaya ito yung ano natin. At mapalad si Ate Lisa, sabihin ko sa inyo, baka hindi ninyo makikilala kung sino-sino yung mga kaibigan yung mga pare. Sila ngayon din ay nagdadasal para sa kanila. Ang daming nagdadasal para kay Ate Lisa. So ito yung parang paging reward ni Vilma dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga pagkakagawang napakaganda habang buhay pa siya. So ito yung ano natin, no? Balik po tayo, pero ang pananampalataya natin, yun ang parang hahawakan natin na okay na Lord, tanggap ko na po. Kasi ang pupuntahan ni Dr. Vilma ay isang sitwasyon na siya ay maging masaya na at wala nang hanggan kasama ang ating Panginoon at ang mga banal sa langit. Inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkaloob mo si Vilma Cabros ay makapakinabang sa hapag ni Kristong sa kanilang buhay. Sa pamamagitan na rin ng anak ng mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin gatid para sa kanyang tantungan, si Ate Vilma Cabros, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng pusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos kaligaya at buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay namin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Yun namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Yun namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humintay.
Hindi na namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw ng walang hanggan, kapayapaan kailanmay pagkamitin ng may kapal. Hindi na namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ama naming mapagmahal, inihakapili namin sa iyo si Dr. Vilma Pagos na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo sana siyang pababayaan at pamalitiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Daddy. Ay, dyan. Ikaw, direct ako. Masaktan ngayon, nakatutulid-tulid yung masaktan. Ganun na eh, parang umikot lang ako. Huwag na nga. Sabihan mo lang yun. Ang sabi. Masaya naman namin ang wala na sa bibigit. Okay lang mo siya. Sige na lang. Okay. Saan ko lang ito? Wala. Tawag ka na. Lalagay sa sasakyan. Kasi may bago dito sa Ang dapat magalang kaya ngayon nalalaman pag lumuluhay patatahani babantayan kung may sakit dadaan ng unang halit at kapag gabi malamig iyayakapin Heavy.